Ngayon, alam ko nang walang pinataguran ng Diyos. 35. Kung ang tao ay may takot sa Diyos at tamang pagiging ang buwa, dahil ang kasalanan niya, tatanggap siya. Ayun po. Una po, unawain po muna natin kung paano nga ba nasabi ni Pedro yung mga bagay na ito. Minagngangalan pong isang Cornelio po, isa po siyang batalyong Italiano sa buong Roma. Siya po ay sumasampalataya at may takot sa Diyos. Siya po ay matulungin sa mga mahirap at mga dukha. Siya po ay laging nananalangin sa Diyos. Kaya po, siya po ay tinalugdan ng Diyos. Kaya po nagalak sa kanya ang Diyos. At sa kanya pong isang pangitain po ay nagpakita po ang isang anghel ng Diyos na magsugo raw po siya ng 20 tauhan upang ipasundo ang nagangalang Simon Pedro. Summarize ko lang po, nung pabalik na po sila, kasama na po nila si Simon Pedro po, ay nakita po ni Simon Pedro na yung nagagather po doon na pamilya niya po, kamag-anak at mga kapitbahay ay hindi po mga Hudyo. Tapos po, nung nakita niya po yun, nung time po kasi na yun ay yung mga Hudyo po ay hindi po sila nakikihalubilo sa mga hindi po Hudyo. Pero po, ipinaunawa sa kanya ng Diyos, ang sabi po sa verse 34-35, at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na walang tinatangi ang Diyos, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid taga saan mang bansa. At ating pong title ngayon ay malugod na pagtanggap. In this 2 verse po ay magkakaroon po tayo ng 3 practical points. Ang una na po dito ay love of God. Para po ba sa atin, ano po ba ang pagmamahal ng Diyos para sa atin? Amen. Ang pagmamahal po ng Diyos ay unconditionally. Wala pong pinipili ang pagmamahal ng Panginoon. Minahal tayo ng Diyos despite in our sin. At ang pagmamahal po ng Diyos ay consistent. God remind us na ang pagmamahal po niya sa bawat isa ay hindi po lulubog, lilitaw, kundi consistent. Minsan po kasi kapag po tayo ay dumaranas sa circumstances, trials and struggle, ay napapatanong po tayo sa ating sarili na kung mahal ba talaga tayo ng Diyos, kasi kung mahal niya tayo, bakit niya tayo hayaan sa ganitong sitwasyon. Pero po, isa po dapat natin na isang unawain na ang pagmamahal po ng Diyos ay isa po sa way niya po ng pagmamahal, yung mag-allow ng struggle, mag-allow ng trials and circumstances. Kasi po, alam po ng Diyos na in that trials and struggle ay it will strengthen you, it will reshape your heart. Sabi nga po sa Hebrew 12:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At ang pagmamahal po ng Diyos ay unwavering, endless, limitless, resilience, and it's not limited by your past. At ang pangalawa po natin practical points ay accept each other just as Christ accept you. Kung paano po tayo tinanggap ng Diyos na walang tinatangi, ay nararapat lang din po na tanggapin natin ang bawat isa, kasi po all of us deserve love from God. At kung paano po tayo minahal ng Diyos na walang tinatangi, ay nararapat lang din po na ma-experience yun ang iba, yung the greatest love that we can ever have, ay nararapat lang din po na maramdaman ng iba through us. Kaya nga po ang utos sa atin ni Jesus ay magmahalan kayo, mahalin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong pagmamahal sa inyong sarili. At ang pangalawa po nating practical points ay pangatlo po ay fear of the Lord. Ang sabi po sa verse 35 ay nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya. May iba't ibang po kasing klase ng takot. Para po ba sa atin, ano po ang takot na tinutukoy sa Diyos? Sige po. May iba't ibang klase po kasi ng takot. Isa na po dun yung fear of heights. Si Josh po, takot na. Meron din pong takot po sa multo. Kapag po tayo po ay nakakita ng multo, ay multo po, pag nakakita po tayo ng Takot? Opo. Ano kasing takot? Sabi mo fear of heights? Ano tawag? Ano po hindi? Phobia. Ayan, mga phobia. Kapag po nakakita tayo ng multo ay napapatakbo po tayo. Ayun po, yung tinutukoy po na takot dito ay hindi po ito yung it will pushes you away po. At meron din pong takot na nabibuild po dahil sa kasalanan. Kung unawain po natin, in Genesis po ay hindi po nag-i-exist yung takot nung wala pa yung kasalanan. Nung kinain po nila yung
bunga ng kaalaman ay nagtago po sila sa Diyos. Doon po nabanggit yung pinakauna-unang salita ng takot. Doon po na-express yung pinakauna-unang salita ng takot nung nagkasala po sila. At kung unawain po natin, bago po ang Genesis 3 ay wala pong kasalanan, walang shame, walang guilt, walang brokenness, at bago ang Genesis 3 ay walang pagtatago. So, ang takot po, it only appears the moment we sin. At makibasa po tayo at yung takot po na kinalulugdan ng Diyos ay reverences, pagbibigay galang, pagbibigay respeto po. And fear of the Lord is recognizing na siya ang spiritual authority ng ating buhay. And fear of God is acknowledging Him for who He is. At ang takot po sa Diyos ay sa Ecclesiastes 12:13 ay yung may takot na pagsunod sa kanyang mga utos. At makibasa po tayo sa verse 36. Gawa 10. Alam nyo yung mensahe niya sa mga taga-Israel na nagpo-proclaim ng magandang balita ng kapayapaan na galing kay Jesus Christ ang Panginoon ng lahat. Ayun po, amen. Dito po, ipinahayag ni Pedro po kung paano po ipinahayag ng Diyos ang salita sa pamamagitan ni Hesukristo, kung paano po ipinahayag ang magandang balita sa pamamagitan ni Hesukristo po. At dito po ang pag-declare ni Pedro na ang ating Diyos po, ating Kristo, ating Messiah ay King of Kings and Lord of Lords, ay Panginoon po ng lahat, mahirap man o mayaman, anuman ang estado sa buhay. At tayo po ay makibasa sa verse 37 to 38. Alam din ninyo ang mga nangyari sa buong Judea tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Nagsimula ito sa Galilea matapos mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Binigyan ng Diyos si Jesus ng banal na espiritu at kapangyarihan, at dahil kasama niya ang Diyos, pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng pagkakitaan. Niya ang lahat ng sininiban at pinahirapan ng Diyos. Amen. Dito po, ipinahayag ni Pedro po kung paano po nagsimula ang lahat sa lupain ng Galilea. Kung paano po nabautismo ang si Kristo at kung paano po siya pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paano po siya nag-fasting sa wilderness ng 40 nights and 40 days po, at kung paano po ginawa, kung paano po finalform ang unang himala at nagpagaling po ng lahat ng uri ng sakit, at kung paano po ipinangaral ang magandang balita sa mandako ng mundo. In this three verse po ay mapapansin po natin mapapansin po natin na si Apostol Pedro po kung paano niya po ibinida ang ating Panginoong Hesus. In fact, if we read the whole Acts ay mapapansin po natin na yung buong konteksto niya po ay ganun po na binibida po nila si Hesukristo sa kanilang buhay. Sa ating buhay, sino po ang bida ng ating buhay? Amen. Pinamagatan po itong more of Him, less of us. Ang sabi po sa John 3:30, He must increase, but I must decrease. Sa ating pong buhay Kristiyano ay nararapat lang po na may angat natin ang ating Diyos. May angat natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi po kasi pwede na dalawa ang bida sa ating buhay. Kaya po, let Jesus be the driver of your life. Kasi po, I believe po na ang ating pong ultimate purpose in life po is to build the kingdom of our God. Kaya nga po, He must increase, more of God, less of us. At ang sabi rin po sa Psalm 34:3, Oh, magnify the Lord with me, let us exalt His name together. Ayun po, nararapat po na padakilain natin ang Diyos sa ating buhay, na sa gayon po ay ang Diyos ang makita sa ating pamumuhay po. Kaya po, tayo po ang sugo ng Diyos upang tayo po ay maging asin at ilaw sa mga nakapaligid po sa atin. Ang sabi po sa Mateo 5:16, gayon din naman, dapat ninyong palinawagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong Ama na nasa langit. At tanong nga kay Jay, ano yung malugod na tatanggapin? Malugod na po, yung takot po na yung takot po sa Diyos. Malugod na pagtanggap po. Yung katulad po ng kay Cornelio po, na siya po ay isang naging matuwid sa mata ng Diyos po. Yung po, sa verse po na natapos tayo sa Mateo 5:16,
Naniniwala po kasi ako na kapag po nireflect natin si Jesus, ay si Jesus po yung makikita sa atin. Kapag po sinurrender natin yung buhay natin, kapag pinatay natin yung sarili natin, yung flesh natin, yung Diyos yung makikita sa ating buhay. Tapos po, naniniwala po ay yung, 1 Corinthians, yung lahat po ng salita ng Diyos ay nagiging gabay po sa atin. At yung 1 Corinthians 10:31 po, I believe po na ayun po yung magiging guide po sa atin, sa ating pamumuhay upang gawin natin, maging lifestyle natin yung pagiging worship. Halimbawa po, kasi po, kapag sinabi mong gagawin mo ang lahat para Kristo, malalaman mo rin yung hindi ka lugod-lugod sa Diyos at yung tanging kalugod-lugod lang sa Diyos. Kasi po, hindi mo pwedeng gawin yung hindi kalugod-lugod tapos sasabihin mo, ginagawa mo para sa Diyos. Tapos doon po, may magkukonvict sa'yo na, ayun po, hindi po kalugod-lugod sa Diyos yun. Explain ko lang po yung, halimbawa ko lang po yung kay Manong po na yung sa party po na. Ayun po, halimbawa po, isa po akong Kristiyano po, tapos yung si Josh po, kapitbahay ko po na, kapitbahay ko po na sobrang close ko po. Hindi. Tapos, ayun po, nag-birthday po siya, in-invite niya po ako dahil birthday niya po. Tapos ako po, bilang pong pakikisama, sumama po ako sa party. Tapos ayun po, pinangahawakan ko yung salita ng Diyos na whatever I do, I must do it for the God. Tapos po, malalaman ko po yung hindi ka lugod-lugod. Magre-reflect po sa atin si Jesus na kapag po ginawa natin yung isang bagay po para kay Lord, malalaman po natin na kalugod-lugod sa Diyos. Tapos pag ginawa po natin yung isang bagay para sa Diyos, tapos pag yung thinking po natin na nare-reflect po natin yung mindset natin na si Jesus po, kapag mindset natin na magiging katulad tayo ni Kristo, kapag po nasa party po ako, what will Jesus do? Pag po nandun po tayo sa sitwasyon na yun, kapag po inabutan tayo, shot pare, sabi po ni Josh, pare, shot tayo. Tapos ako po, nare-reflect ko po si Jesus sa buhay ko kasi po mindset ko po ako po si Jesus, yung likeliness niya po ay ginagaya ko. Dahil po ginagaya ko po si Jesus, iisipin ko po kung ano po yung gagawin ni Jesus sa sitwasyon na yun. What will Jesus do? Tapos, syempre po, alam na po natin na tatanggi po siya sa alak. Tapos, ayun po, reflect natin si Jesus. Kapag po tumanggi tayo, nakikita po yung kabutihan natin. Tapos po, dahil nakikita yung kabutihan natin, ibabalik natin yung papuri natin sa Diyos kasi binago tayo ng Diyos. Tapos, ayun po si Kristo yung nakikita sa buhay natin. Okay. Ayun po. Okay. Malugod na pagtanggap. So everyone, katulad sa amin ni Kuya Josh, we are invited. Everyone are invited, right? Ano yung malugod na pagtanggap? Yes, buong puso. Pero may hinahanap na word. Genuine. So when we accept, sabi dito, the love of the Lord, love of God, isa mo, when we accept to love others, when we accept the fear of the Lord, ano ang meron sa puso natin? Yung first word na ginamit, yung title dito. Malugod. So, ibig sabihin, may kagala. We have Jesus Christ in our heart. So, there's no way for us to be mag-waver yung ating faith or mag-worry tayo kung anong ano. Okay? So, salamat natin ang pagpapala ngayong hapon ito. Amen. Good. Okay. Sabi nga, ang kasunod ng pagtanggap ay pagsunod. So, once na inaccept na natin si Jesus Christ, yung mag-iin siya sabi niya tungkol sa party, kung iinom ka ba o hindi, parang kasunod na ng pagtanggap mo kay Jesus Christ is yung, alam mo yun, hindi, yung pagsunod ba na, paano ba? Hindi na magiging mahirap sa'yo isipin kung ano yung tama sa mali. Alam mo? Kasi kung hindi yung pagtanggap mo sa role, hindi, parang magsustruggle ka pa din eh. Nandun yung struggle kapag hindi genuine yung pagtanggap mo sa Lord. Pero once na
tinanggap mo ng buong puso, yung pagsunod, parang ang bilis na lang din. Kaya, ayun lang.